Halika na, sabay tayo. At kung sinong may gusto, dahil sa tubig alat, likas na yaman to. Welcome back po mga Kaspiro, at sa mga bago pa lang, welcome po kayo. Muli ay samahan nyo kami ni Kuya Erwin Gasita sa aming pamamana ngayong araw. Ayan mga Kaspiro, update muna yung aming pamamana ngayong araw dahil napakalaki ng hibas kaninang umaga. Sana ay makadali pa rin kami ng pang-ulam. Hindi naman ganong malakas, bumalik na yung amihan, pero kaya pa. Let's go, samahan mo kami ulit. Kasama ko pa rin si Kuya Erwin Gasita, at tingnan natin kung ano magiging blessing natin ngayong araw. Prospect kong bahura ngayon mga Kaspiro ay yung nakuna namin ni Junel Mangubat ng napakaraming Golden Trevally, kung saan naka-upload po yun sa ating mga previous video sa ating munting channel, kung saan hindi naman tayo nabigo. Ugali ko na talagang pag ang spot na itong binababa ko ay talagang naglo-load agad ako ng pana habang hindi pa ako nakakalayo sa bangka, kasi marami ng pagkakataon dito na sinasalubong agad ako ng mga pelagic pero yung ating pana ay hindi pa nakakasa. At ito na yung ating naging unang pagsisid para sa araw na ito. Sunod-sunod yung malakas na ulan dito sa amin, kaya yung visibility ngayon ay medyo may kalabuan ng konti, pero goods na kasi nandito na rin kami banda sa laot, kaya hindi na gaanong malabo. Para sa ating unang pag-aabang ay isang matapang Spanish flag snappers ang sumugod sa atin. Pero kinailangan ko pang babain dahil pinulupot niya yung ating monolife. Ito yung ating naging buena manong isda, isang Spanish flag snappers o saging-saging, darag-darag naman sa ibang tawag. Sa ating naging next dive ay sinubukan kong mag-abang ng isda na pwede nating mapana hanggang sa matanaw kung mayroon ditong aquarium fish o yung tinatawag na adlo. Habang nakaharap sa akin mga Kaspiro ay nai-imagine ko na talaga yung senaryo na nakasalang sa parilyahan, kaya hindi ko na pinalampas. Pero bago ko tuluyang kinalabitan ay nag-check muna tayo sa ating paligid, baka mayroong pelagic na dumating pero nung wala na ay talagang hindi na ako nagdalawang isip pa. Naka single flapper na lang pala tayo mga Kaspiro, dahil yung previous upload natin na pumana tayo na ng yellowtail ay talagang nabali na ng tuluyan yung ating pana, kaya pinabaguhan ko na ng flapper. Kaya lang ay medyo naninibago tayo dahil maiksi na lang yung nakalabas na dulo ng ating shop. Matapos ko na may sampa ito sa bangka ay lumipat kami ng spot. Pinuntahan na namin yung kinukunan ko palagi ng maraming Golden Trevally, at sa pagkakataong ito talagang parang napakalakas ng kursunada ko kasi amihan. Ito talaga yung season nila. Bagong spot. Para makadali kami dito ng laki. Sakto namang pagbaba ko ay talagang napakalinaw. Hanggang sa pagkatapos kong mag-load ng ating pana, ito nakita tayong napakaraming Golden Trevally. Kaya lang talagang hindi ako nakapag-prepare ng mas maraming hangin, kaya hindi ako nakakalabit dito. Napakasayang. Nabitin ako sa hangin mga Kaspiro. Pero move on lang at abante ako sa unahan.
dahil malakas na ang kursunada ko, talagang maraming pelagic na akyat ngayon. Kaya mas maraming hangin yung aking iniipon bago ako bumababa. Dalawang putian yung sumugod sa atin habang nag-aabang tayo ng badlot, pero yung malaki ay talagang hindi ko na pinalampas. Para po sa mga nagpapa-shoutout mga kaspiro, nasa dulo po ng video natin yan. Imbis na badlon ay napunta tayo dito sa putian, pero okay lang dahil tumimbang rin naman ng 1 kilo at kalahati ito. Dahil ang kadalasan nito talagang hindi gaanong lumalaki yung ganitong uri ng putian. Ibang uri din kasi ito sa yellow dots na tinatawag na kawayanin o lison. Matapos kong inilagay ito sa bangka para hindi mahirap na hilahin sa ating buya, ay may nagpakita sa ating golden trevally at hindi naman niya binibigay yung tamang distansya na ating hinihingi. Alanganin siyang lumapit, hindi rin tayo makapag-dusting dahil puros bato yung nandito, kaya hinayaan ko na lang muna dahil huminto rin siya sa panganto. At mag-prepare muna ako na mas maraming hangin para matimingan natin ng maganda. Hanggang sa muli kong pagbalik mga kaspiro ay kalat na kaagad yung aking paningin sa ilalim ng dagat. Baka kung saang direksyon siya magmumula. Dito ay dinapaan ko dahil hindi ko nakita, kaya nag-fish call ako. Baka sakaling lumapit, hanggang sa mamaya maya pa ay may naaninag na ako sa malayo. Kagaya nung una nating sisid ay ganun talaga ang ugali niya, bumababa siya sa kanto tapos humihinto, kaya eto pinersa ko na, binaba ko na talaga siya dahil ayaw niya rin naman sumugod. Finally mga kaspiro, na isagawa na natin yung ating pagkalabit sa ating naging unang badlon sa para sa araw na ito. Medyo mahaba-haba yung aking pagpapalaro sa kanya para hindi makabitaw, kaya kinat ko na. Kinunan ko na lang ng video nung malapit na nating makuha. Talagang napakalakas dahil tumitimbang sila ng 4.5 hanggang 4.6 ang bawat isa. Para sa half day at unang badlon para sa hapong ito. Hindi ko na muling nasalubong yung badlon na napakarami kanina. Pero mas mabuti na rin ito pa isa-isa lang yung pakita sa atin o dalawa para hindi umilap yung grupo. Pero ito meron dalawa kong piraso na nakita. Meron pa dalawa. Oh.
mas maganda nito mga kaspiro kung dalawa yung ating pana, at kapag nakapana na tayo ng isa ay pabayaan lang natin para hindi na tayo maghanap pa ng ibang badlon, dahil sila na mismo ang kusang lumalapit kapag nakikita nila yung kanilang kasama na nahihirapan, siguro gusto nilang tulungan. At ito ay mayroon ulit akong inabangan na isang pirasong badlon na naman. Ito ay medyo maliit-liit kumpara sa iba. Tumimbang lang ito ng 3.8. At ito yung aming pinaiwan para maging ulam. Nasa dulo po ng video natin yung pagtimbang natin ng mga isda na ito. Napakaganda lang kapag natatimingan natin yung akyat ng mga isda. Hindi na mahirap hanapin at napakadali lang kumita ng pera. Sinubukan ko rin ito dati na sisira ng maaga pero walang badlon. Talagang hapon ang akyat nila dito sa bahura na ito. Walang mga pelagic pag umaga maliban sa tangigi. Matapos ko mailagay sa bangka yung badlon na ating napana, nung tumingin ako sa ilalim, napakaraming badlon na sumusugod sa atin. Pero wala tayong magawa dahil naka-unload yung ating pana. At isa pa ay kawan sila, kaya mas mabuti na rin hindi nating panaan para hindi umilap. Tinuwid ko muna yung aking stainless dahil nakilo talaga siya. Ordinary lang kasi yung ating stainless. Sana soon ay makabili tayo ng tindles na magiging shafting. Sa muli kong pag-aabang mga kaspiro, 2 pirasong badlon ulit yung sumugod sa atin. At yung malaki yung ating pinili pero na-stuck yung ating monoline. Kaya hindi umabot sa isda. Sayang, pero move on lang tayo dahil marami pa naman sila sa ilalim. Ang importante hindi siya nasugatan, kaya hindi siya madadala na sumugod ulit sa atin kung sakali man na muling mag-cross yung aming landas. Napakaraming bait fish sa bahura na ito, at sa aking pag-aabang ay nakita ko ulit yung isang putian kanina na kasama ng una nating pinana. Pero kulay dilaw. Na-stuck muli yung ating monoline, pero sa pagkakataong ito ay malapit yung isda kaya inabot siya. Naninibago ako sa aking pana dahil mahigit 1 dangkal yung nabawa sa dulo, kaya ang estimate ko ay medyo nagkakadiferensya.
Next dive mga Kaspiro ay Golden Trevally ulit yung sumugod sa atin. Kung may kasama lang sana ako sa spot na ito na may pana din, talaga namang madadamihan namin ito yung mga isda na ito. Ito yung pinakamalaki sa kanilang lahat, 4.6 kilos. Hanggat maaari mga Kaspiro, wag natin bigyan ng pagkakataon na makabalik siya sa ilalim ng bato, dahil malaki ang posibilidad na ipulupot yung ating manulay na magiging sanhi na makabitaw siya. Kaya sayang kung makabitaw, kaya pag naangatan natin ng isang dipa ay wag na natin payagan pang maibalik niya sa ilalim yung ating shop. Nang sa ganun ay maiwasan na rin natin yung pagkasira ng ating flapper. Next dive mga Kaspiro ay meron 2 pirasong nakahinto dito sa mababaw, at yung isa ay napakalaki dahil meron ng nakakapit na kimi, at ito yung aking pinunteriya. Mabuti na lang umangat siya sa bato, kasi munti ka nang sumabit yung ating flapper, masisira na naman sana. Siyempre maraming salamat po sa patuloy na suporta at pagtitiwala sa mga solid supporters. Sa mga bago pa lang sa aking channel ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Napakalaking tulong yan sa akin para sa nag-uumpisa. I-promote ko na lang din po yung aking Facebook page na Spearfishing Joseph Agdon. Suyo na lang po mga Kaspiro, dahil bagong umpisa lang po tayo doon sa ating Facebook page. Nahack yung dati nating account, kaya ngayon ay meron lang tayong 100+ followers. Matapos ko mailagay sa bangka ay sinubukan ko pang mag-ikot-ikot, baka sakaling makadagdag pa, pero wala na, kaya pinana ko na lang itong pusit, at ito na yung naging last shot ko. Umuwi na kami ni Ka Erwin. Alamin natin sa tabi kung ilang kilo ang aabutin nito mga Kaspiro.
Alright. Biyaya. Aming hapsi. Tips na rin. Uwian na. Okay, nandito na kami sa tabi. Let's go sa palengke para malaman natin kung ilang kilo ang abutin. Bali, apat, lima, anim, ito, walang piraso lang. Nakiusap sa atin si Father Jason Latubi, yan, na siya na ang bumili ng lahat nating huli dahil marami silang bisita ngayon. Hindi rin natin matanggihan yan dahil sa kanya yung bangka nating ginagamit ay sponsor ni Father Jason. Maraming salamat po. Kaya naman pagpasensyahan nyo na muna kung hindi ko ito nadala sa palengke. Para rin oh. 4.5 da? Mag-450 na eh. Buhay mamanda. 4.6. 450. Tatlo. Ito. 12.6. Aywan ko, may padal. Lagi. Tulog ang ani father ang 19. Bawin na ano kayo. Ah, pwede rin. Wala na ng babadayang kung sa puring ngayon. Kape na ito. At syempre hindi tayo nagpahuli sa ating ulam. Pinaiwan namin yung 3.8 kilos, yung pinakamaliit. At ito yung kinarni ni Tata Julito. Gasita. Yan. Talagang presko. Kanyang balat. Yeah, boy. Alright mga kaspiro, ito yung badlon o yung Golden Trevally ay hindi nagkasya sa kasirola, kaya yung iba ay prito na lang. Ito yung sinabawan, talaga namang napakataba mga kaspiro. Let's eat. Tikman natin kung anong lasa ng sabaw.
Thank you, Lord. Ito yung golden trevally nating pinaiwan. Ayan, oh. Ayun, maraming salamat po mga Kaspiro sa patuloy na suporta at pagtitiwala sa mga silent viewers, sa mga solid supporters. Maraming salamat po sa suporta ninyong binibigay sa aking munting channel. Kay Modisto Paul, kay Native Channel, Richard Presebe, Melius Life Under, kay Arbok TV, kay Nixon Echon ng La Union, kay Sir Sator Pepe at sa kanyang apo na si Sky Larry. Ganon din kay Jewel Kaibog, Johnny Jaiktin, Dran Ray Bromlet, kay Dennis De La Cruz and family ng Naay Cavite, kay German Albona, kay M4J, Christian Spiron and family, kay Fishing Collide, Pin Expert, One Life History, kay German Albay, Lorenzo Blanco ng Roja City, Capiz, kay Jasper TV, Cariño Cayadong and family, ganon din kay Arnel Balasabas, Wene Demla Santos, kay Tarzan in Palawan at kay Manoy Nel Vlog. Maraming salamat po sa suporta. Kita-kita po tayo sa sunod nating video. Awa ng Diyos.